At inilatag po namin isa-isa doon kung bakit illegal ang aresto, illegal ang detention, at illegal din ang pagdala sa kanya sa ICC Hague, Netherlands, na tinagurian namin kidnapping. Pinapakita po natin sa petisyon na mulat sa poll, ang gobyerno natin ang naging patakarang panlabas or foreign policy ay walang jurisdiction ang International Criminal Court sapagkat doon mismo sa kanilang Rome Statute sinasabi doon na kahit na miyembro ka ng ICC ay hindi ka basta makaka-assume ng jurisdiction. Hindi ka maaaring basta makialam sa judicial legal system ng isang bansa. Maliban na lamang yung tinatawag na complementarity rule na kailangan yung miyembrong estado ng ICC ay number one, walang kakayahan na umusig ng mga lumabag sa crimes against humanity like genocide, mass murder, aggression, yung mga war crimes. Kailangan wala silang kakayahan na usigin yung mga pinaghihinalaang kriminal. O kung meron kakayahan, hindi sila willing o ayaw nilang ipursige ang pag-usig sapagkat siguro sila ang mga nasa likod ng paglabag at pag-commit ng krimen. So yung dalawang yon ang sinasabi namin sa petition, pareho hindi mag-a-apply kaya hindi pwedeng pumasok ang ICC dahil number one, may kakayahan ba tayo? Meron kasi kaya kinukot namin yan si Secretary ng DOJ. Siya na mismo nagsasabi na we have a robust system. We are, sabi niya, ready, willing, and able to prosecute. At pinakita nga po natin, ilang beses na rin natin pinag-uusapan yan dito sa ating programa, na ano bang pruweba natin na malusog ang ating sistema legal. Hindi po ba sinabi ko sa inyo, ano ba hindi malulusog yan? Isang presidente ang pinatapo natin, yung tatay ng Pangulong Marcos Jr., dalawang presidente ang pinakulong natin, ang dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at ERAP, at nakita natin na sa dalawang kasong yon, yung isa na-convict, yung isa naman na-absuelto. Sa makikita mo, nagpa-function talaga. Ano pang prueba? Hindi po ba daan-daan, libo-libo ang mga nakakulong sa ating mga detention facilities na ibig sabihin, nagkaroon sila ng tinatawag na due process, niliti sila at sila ay napatunayan na may sala. Kaya nakakulong. Ang iba naman ay nakalaya. So ano pa bang prueba na meron tayong sistema legal na nagpa-function na mataba, malusog. Kaya sabi namin, hindi pa pwede. Kasi may kakayahan at ipinakita sa inyo na may kakayahan at talagang nagsasampa ng mga kaso at nagkakaroon ng paglilitis at nagkakaroon ng judgment. Pangalawa, yung sinasabi na hindi kasi may immunity yan si Presidente Duterte kaya hindi walang hustisya. Pero alam po ninyo, sa 6 na taon na sinasabi nilang 30,000 namatay o napatay, ilan lamang ang naihain na kaso. Actually, marami. Kaya lang, ang problema walang ebidensya, walang preba. Kaya hindi nyo masisisi ang mga taga-usig, mga piskal na dinidismiss ang kaso. At hindi lang yan. 6 na taon. Kung totoo yung sinasabi nila, walang hustisya.
Kasi daw, takot kay Presidente Duterte. Mag-aapat na taon na ang administrasyon, 3 taon na Going forward na, wala pa rin yung kaso inihain sa kanya. Paano niyo masasabi ngayon na kaya hindi nagkakaroon ng kaso dahil malakas, natatakot kay Presidente Duterte? So madalit sabi, pinakita mo namin sa petisyon na lumabag ang gobyerno sa batas, sa saligang batas. Unang-una, di ba, sinabi ko sa inyo, ang teorya ni Presidente Duterte, at ako'y naniniwala, katunayan, pati Korte Suprema umuo doon sa kaso ng Tanyada versus Tobera, na ang isang batas, bago maipatupad, bago magkaroon ng lakas at buhay, a law, before it becomes enforceable, before it has force in effect, kailangan mailathala muna sa Official Gazette o sa isang newspaper of general circulation. Dahil sa ating saligang batas, sinasabi na bago mo tanggalan ng kalayaan, bago mo tanggalan ng buhay, bago mo tanggalan ng ari-arian ng isang mamamayan, kailangan bigyan mo siya ng pagkakataon na ipagtanggol niya ang kanyang sarili na walang basihan ang pagtatanggal sa kanya ng kung hindi man buhay, yung kanyang ari-arian o kanyang kalayaan. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Which means that the citizen that you will deprive of these guarantees has to know exactly what he is violating. Kailangan malaman niya, ano ba? Bakit mo gusto akong pakulong? Bakit gusto mong kunin ang aking ari-arian? Bakit gusto mong tanggalan ako ng kalayaan? Bakit gusto mo akong patayin? Kasi meron tayong death penalty dati. Anong dahilan? Kailangan, sabi ng ating saligang batas at bilang pagsunod sa direktiba ng saligang batas, nagkaroon tayo ng Commonwealth Act number 638, particularly Section 1 thereof. Anong sabi doon? Ang mga legislative acts, lahat ng ginawa ng Kongreso, ay dapat na mailathala sa Official Gazette at newspaper of general circulation. Na-amienda na ho yan. Sa Kodigo Sibil, nakalagay din doon na ang batas, bago ito magkaroon ng buhay at epekto at may patupad, kailangan ilathala mo. Kasi nga ho, kung hindi mo gawin yan, yung mga tao na ididimanda mo, sasabihin, wala ka namang batas. Wala ka nang alam na batas. Kaya para hindi yung maging excuse siya, hindi maging dahilan, kailangan mailathala. Pag nailathala sa Official Gazette o sa dyaryo, ibig sabihin, ipagpapalagay. The law will assume that you have read the law or you have heard of the law and you know the law. Kaya hindi ka na po pwede na sabihin, hindi ko alam yan, walang batas. Hindi mo na pwedeng gamitin yung I'm ignorant of the law. Kaya hindi ba meron tayong doktrina na sinasabi, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kasi yung ibig sabihin, dahil nailathala na yan, you're presumed to know the law. And kahit na sabihin mo ignorante ka, pinagpapalagay na alam mo yan. O kaya sa puntong yan, walang jurisdiction. At sabi po namin sa petisyon, ipagpalagay na natin na tayo ay naging miyembro nga. Pagpalagay na natin na merong matibay na pagpapatupad at sapagkat nagkaroon ng buhay at lakas kahit na hindi na lathala. Pagpalagay na. Papasok nga ako yung sinasabi ko kanina, ang principle of complementary
rule. Hindi sila pwedeng pumasok sapagkat tayo ay willing, may kakayahan, umusig, at inuusig natin. Hindi ba ba? So, hindi sila pa pwedeng pumasok. Pero ang sinasabi nila, sa Rome Statute na naging membro kayo, nakalagay din doon na pag nasimula namin ang investigasyon, ay obligado pa rin kayo mag-cooperate sa amin. Yan ang kanilang argumento. Pero sabi ko po sa kanila, pinag-aralan natin ang Rome Statute. Ang nakalagay doon, kung yung investigasyon nila ay nagsimula bago tayo kumalas, ang problema, kumalas tayo ng March 17 ng 2018. Doon sa kanilang Rome Statute, magiging effective lamang ang pagkalas 1 year after. So, ibig sabihin, magiging effective yun ng March 17 of the following year, 2019. At yung pong special prosecutor at that time, naghain ng motion na kung pwede nang masimula nila ang investigasyon sa ating bansa kay Pangulong Duterte at kung sino pa yung reklamo nila. Makalipas ang 1 taon at 7 buwan kasi September of 2019 na ho sila naghain ng motion na simulan. Pinagpipilitan po nila na hindi, nag-imbestiga kami sa inyo bago kayo pumalas. Ang sinasabi ko nilang investigasyon, hindi investigasyon. Kung hindi preliminary examination, sinuri nila bago sila makapasok kasi nga, gaya ng paliwanag kong paulit-ulit, kung yung complementarity rule ay na-observe. Pinag-aralan ho nila na meron bang kakayahan ng Pilipinas? At kung may kakayahan ba, inusig nila. Kaya nga kung matatandaan nyo, yung Solicitor General natin ngayon, si Guevara, pinulaan natin kasi file siya ng file sa ICC ng ano-ano mang pleadings. Pero yung pleadings niya naman, kini-question niya ang jurisdiction. Sinasabi niya, teka muna ho, sa amin pong jurisdiction, ang legal system namin malakas, kaya wala ko kayo, hindi kayo pwedeng pumasok. Pero nag-rule pa rin sila. 3 ang pumabor na may jurisdiction sila, 2 ang nagsabing wala kaming jurisdiction. So madaling sabi, tinuloy nila. Pero ang problema nga, hindi naman ho yung investigasyon contemplated under the Rome Statute. Yung investigasyon proper, sinimulan ho lang na nila yon at nasa record dyan noong Setyembre. 1 year after and 7 months nang naging effective yung ating formal withdrawal. Kaya sabi namin, talagang wala kayong jurisdiction. Ngayon, sinasabi pa rin namin sa aming petisyon na yung pag-aresto ninyo, sinasabi nyo, bata yan sa pakiusap ng Interpol. Sinasabi ko namin sa petisyon, teka muna, wala namang unang-una, di ba, ang minaargue nga namin doon, red notice. Na kahit may red notice, kailangan pang dumaan sa judicial process. Yung pala, lumalabas, hindi naman pala red notice, diffusion, lalo na. Lalo nang nagkaloko-loko yung kanilang posisyon. At hindi lang yan, sabi ho natin, di ba, kung walang jurisdiction ng ICC na nakiusap sa Interpol na arestuin ang Pangulong Duterte, paano magkakaroon siya ng jurisdiction? Ang nagkikiusap na arestuin ay walang jurisdiction. Yung pinakiusapan, walang jurisdiction. Kaya, ang nagpatupad ng illegal na aresto ay ang gobyerno. Ang ICC, ang kanyang nilabag, ay ang sarili niyang batas. Nag-issue siya ng warrant of arrest nang hindi naaayon sa kanilang batas. Bakit kanyo?
Kasi, nung inaresto nila, sa kanilang batas, sinasabi din doon na bago mo ipatupad yung warrant of arrest doon sa bansa na gusto mong arestuhin, kailangan ipadaan mo sa isang judicial authority sa hukuman. Nilabag nila mo yun. Ito namang gobyerno natin, yung mga opisyalis, nilabag din nila yung ating batas dito. Anong batas natin dito? Extradition Treaty. Na ang isang mamamayan na tatanggalin mo rito sa Pilipinas at isusuko mo doon sa bansa na gustong usigin siya sa kanilang bayan sapagkat may ginawa kang krimen sa kanila. Sinasabi yung sa ating extradition law, kailangan maghain ka muna sa hukuman. Yung dalawang kalakarampong yun hindi nasunod. Maghain dito ng hukuman sa atin. Ito ng mga ICC, maghain ng petition sa hukuman tungkol sa kanilang warrant of arrest. So, madalit sabi, lahat ng mga kalakaran hindi nila sinunod. Meron naman silang bago. Hindi, merong, ano ba yung in-invoke nila, under Section 17 ba yun, on 9851 Republic daw. Nakalagay daw doon. Kung nasimula na ang investigasyon natin at nag-iimbestiga ang tribunal sa labas, yung ICC, ay pwede nating isuko. Yun daw ang ginagamit nila ngayon. Teka muna. Ipagpalagay na natin na applicable yung batas na yun. Ang nakalagay po doon sa batas na yun, in the interest of justice. Madali sabi yun. Hindi porket nag-iimbestiga sila, ay ibibigay na natin sa kanila. Yan ang sinasabi ng batas. Hindi po may kulatilya. In the interest of justice. Ang tanong natin, sa interest ba ng bansang Pilipinas na isuko natin ang isang mamamayan na meron naman tayong functioning legal system? Interest ba na isuko natin ang isang mamamayan na magiging pagsuko ng soberentiya ng bansa? Hindi. So paano mag-a-apply yung batas na yon? Hindi yun. So kahit anong tingin mo, talagang illegal ang aresto, illegal ang detention, illegal ang kidnapping. Lahat to illegal Kaya kung nga sabi natin, yung mga ibang abogado, sinasabi nila, ang problema, wala pang siya, walang tawag dito. Ang problema dun sa teoryang yon, sabi niya, walang jurisdiction ng hukuman sa ICC. Kahit manalo kayo sa habeas corpus, paano uutusan ng Korte Suprema yung ICC? Wala tayong jurisdiction. Mali naman ang basa nyo, mawalang galang na sa inyo. Hindi pinag-uusapan ng jurisdiction sa ICC. Kung hindi, ang jurisdiction ng Korte Suprema doon sa gobyerno at sa mga opisyales na lumabag sa batas. Merong kapangyarihan ng Korte Suprema na utusan ng gobyerno sapagkat nilabag nyo ang karapatan ng dating Pangulong Duterte, ay ibalik nyo yan dito sa amin at kayo'y magpaliwanag kung bakit nyo nilabag ang kanyang mga karapatan. Yan ang sinasabi namin sa petisyon. So pwede yung utusan ng gobyerno, ang gobyerno ng Korte Suprema. Sapagkat sa Korte Suprema, ang Korte Suprema sa ilalim ng saligang batas, ang binigyan talaga ng kapangyarihan ng maaari lamang magsabi kung illegal ang ginawa mo o hindi. At patanga at bigyan ka ng kaparusahan sa iyong mga illegal na ginawa. Yun ang aming teorya sa Korte Suprema, kaya kami nag-file doon. So yan po ang simula't huli ng Part 2. Yung part 3 sa Monday pa.